Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinaaresto na ang negosyanteng si Atong Ang at 17 iba pa kasama ang 10 pulis. Kaugnayan sa 19 na sabongerong hindi na nakita matapos magsabong sa kanyang sabungan sa Laguna. Walang piyansa ang mga kaso nilang kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi pababa sa 4 na warrant of arrest ang inilabas ng Branch 26 ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Isang kaso ng kidnapping with homicide at 3 kaso ng kidnapping and serious illegal detention ang kinakaharap ni Ang. Kaugnay ito ng pagkawala ng 19 na sabongero na hindi na nakita matapos magsabong sa arena na pagmamay-ari ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Nakasaad sa mga warrant of arrest na walang bail ang mga kasong ito kaya hindi siya makakapagpiyansa. Sa kasong kidnapping with homicide, may 17 pang akusado na meron na ring warrant of arrest ngayon. Sa 3 magkakahiwalay na kasong kidnapping and serious illegal detention, 5 ang kapwa-akusado ni Ang. Kasama sa kaso ang 10 opisyal ng Philippine National Police, kabilang si Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa. 9 sa kanila ay nasa restrictive custody ngayon ng PNP. Ayon sa Department of Justice, hinihiling nila sa korte ang paglalabas ng whole departure order laban kay Ang. Nauna nang nagpalabas ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order ang DOJ para ma-monitor ang posibleng paglabas nito sa bansa. Ayon sa DOJ, walang record ang Bureau of Immigration na lumabas ng bansa si Ang. Sa mga kasong isinampa sa Santa Cruz Laguna RTC, nakasaad na ang mga akusadong pribadong individual at mga police officers ay nagsabwatan umano sa pagtulong sa isa't isa para dukutin, ikulong at patayin ang mga biktima. Matatandaang sa resolusyon ng prosecution panel kaugnay sa missing sabongeros, sinabing na ipakita sa sworn statement ng Patidongan brothers na sina Julie Elaki Matuse na sa pagitan ng April 2021 hanggang January 2022, dinukot ang mga sabongero sa Santa Cruz, Laguna, Lipa City, Batangas, Manila Arena at San Pablo City sa Laguna. Ayon sa resolusyon ng DOJ, inakusahan ang mga nawawala na nandaya sa sabong. May ilang eyewitness accounts daw ng pagtatapon umano sa mga katawan ng sabongeros sa Taal Lake. Wala pa reaksyon ang kampo ni Ang sa ngayon, pero nauna na nilang kinuwestiyon ang resolusyon ng DOJ na nagre-rekomenda ng pagsasampa ng kaso dahil may mga affidavit umano at mga ebidensya mula sa kanila na tila hindi raw nakonsidera ng DOJ. May iba pang mga kaso si Ang sa Branch 29, sa San Pablo City, Laguna RTC, at sa Lipa City, Batangas RTC. Sa kabuuan, 34 ang sinasabing nawawalang mga sabongero mula 2021 hanggang 2022. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Tinawag ng kampo ni Atong Ang na premature o hilaw pa ang desisyon ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court na mag-issue ng warrant of arrest. Nagbase umano ang korte sa hindi kompleto at one-sided na impormasyong ibinigay ng DOJ nang dian nila tinitignan ang counter-affidavits at ebidensya ng mga respondent. Labag-an nila ito sa konstitusyon at karapatan ni Ang. Gagawin nila ang lahat ng legal na hakbang para harangin ang arrest warrant. Pagdidiin ng kampo ni Ang, inosente ang negosyante. Ikinalulungkot nila na hinayaan ng DOJ na manipulahin sila ng self-confessed whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Wala pa nilang pisikal na ebidensyang ipinepresenta at nagbase lang umano sa pahayag ni Patidongan. At kaugnay niyan, ikinasa ng pulisya ang malawakang manhunt operation laban kay Atong Ang. Sinuyod na ang mga ari-arian niya sa Metro Manila, Calabarzon at Palawan para sana silbihan siya ng mga arrest warrant. Nakatutok si Chino Gaston. Kasunod ng inilabas na arrest warrant ng Branch 26 ng Santa Cruz Laguna Regional Trial Court, isang malawakang manhunt operation ang ikinasa ng Philippine National Police para mahanap ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Nahaharap siya at 17 iba pa sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng missing sabongeros case. Hinahanap si Ang sa may bahay at properties nito sa Metro Manila, Calabarzon at Palawan. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang.
We have several ongoing ngayon ng manhunt. There are several properties niya po in Metro Manila as well as in Region 4A na ongoing yung ng tauhan namin. Naniniwala ang PNP na nasa bansa pa rin si Ang dahil wala nilang impormasyon ang Bureau of Immigration na nakaalis na ito ng bansa. There are so many properties na tinitingnan natin na pwede niyang pagtaguan. And at the same time naman, with his resources, I know magtatago at magtatago, but gagawin lahat ng kapulisan para hanapin at iserve itong warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang. Unang pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Ang sa Pasig dahil posibleng nasa loob ng mga exclusive at pribadong subdivisions ang ibang property ni Ang, may babala ang PNP. Anybody who will prevent us, we will be arresting you for obstruction of justice because there is a warrant of arrest and we will enforce it. Anybody who is on the way, arrestuhin po namin. Ang paghahanap at pagpapanagot kay Ang hindi ikinagulat ng palasyo. Ang utos ng Pangulo kung ano po nasa batas, ipatupad. Kung nandiyan na po ang warrant of arrest, mas pabilisan po ang pagtatrabaho para po mapanagot ang dapat na mapanagot. Isa raw sa magiging malaking hamon para sa PNP-CIDG sa paghahanap sa negosyanteng si Charlie Atong Ang napakaraming properties nito sa buong bansa na kailangang puntahan para matiyak na hindi ito nagtatago doon. Sa 18 akusado, 10 ay opisyal ng PNP. 9 sa kanila ay dati ng hawak ng PNP at ngayon ay itinurn over na sa PNP-CIDG. Naaresto naman na ang sibilyang co-accused, mga security personnel at empleyado sa sabungan ni Ang. Si Ang na lang ang hinahanap ng mga otoridad. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Sinuyod din ng NBI ang umunoy farm ni Atong Ang sa Lipa, Batangas. Pero bigo siyang makita roon. Panawagan ng NBI sa kanyang kampo. Isuko na ang negosyante. Nakatutok doon live si John Consulta. John! Emil, pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga properties ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa may bahagi nga ng Batangas at Laguna. Kabilang dyan, Emil, ang farm na nasa aking likuran dito sa Lipa, Batangas. Pagdating sa gate ng umunoy farm ng negosyanteng si Charlie Atong Ang sa Lipa, Batangas, pumasok ang NBI at kinausap ang mga bantay. So meron kaming warrant of arrest dito ng issue ng Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna para sa kay Charlie Chu Hai Ang alias Atong Ang. Unang pinasok ang isang malaking bahay sa may gate ng compound. Inisa-isa ang mga kwarto. Pero hindi nakita si Ang. Hindi rin siya nakita sa isang malaking gusali sa compound. Sa pag-ikot ng mga ahente sa loob, nakita ang mga alagang panabong na manok, 2 helipad at malawak na open ground. Mga kapuso, may lawak na mahigit 30 hektare daw itong property na ito na pagkamay-ari ni Charlie Atong Ang. At dito sa aking likuran ay mayroon pang mga panabong na mga manok na patuloy na inaalagaan. So sa mga oras to, ongoing yung pagpasok sa mga kwarto ng NBI para tiyakin na walang kwarto na hindi masisilip. Kaugnay nga ito sa kanilang pag-iimplementa ng arrest warrant laban sa grupo ni Charlie Atong Ang. Nang makuha na po ng ating mga operatiba ang warrant of arrest from the Regional Trial Court sa Santa Cruz, Laguna, ang ating pong NBI Director ay agad na nag-dispatch ng mga operatiba dito po sa Metro Manila offices, pati na rin po ang mga opisina namin sa Batangas, sa Laguna, sa Cavite para po ma-serve ang mga warrants. We have yet to receive updates from the operatives kung anong status ng ginagawang implementation at pagsaserve ng warrant.
Panawagan naman ng NBI sa kampo ng negosyanteng si Atong Ang. Nakakasiguro kami na mayroon namang mga abogado, si Mr. Ang at ang iba pang akusado na nagtatrabaho para sa lahat ng kinakailangan dito sa kaso na ito. Siguro pwede nilang gamitin o i-consider na option ay ang pagsuko sa NBI o kaya pwede rin namang gawin sa Philippine National Police. Emil, sa mga oras na ito, nakaalis na nga yung puwersa ng NBI na pumasok dito sa loob ng farm. Subalit sa ating impormasyong nakalap ay sumuko naman ang 7 tao, no, mga sibilyan ito, sa puwersa ng CIDG Batangas kaninang 1:00 ng hapon dito sa Lipa. At ito dahil nga kasama sila sa warrant of arrest na inilabas ng Santa Cruz RTC na may kognayan sa kaso ng missing sabongeros. Yan mo na latest muna rito sa Batangas. Balik sa Emil. Maraming salamat, John Consulta. Sa address naman ni Atong Ang sa Pasig, hindi agad pinapasok ang mga pulis na magsisilbi ng arrest warrant laban sa negosyante. Kinailangan pa nilang maglatag ng hagdan para makapasok. Nakatutok si Oscar Oida. Bagyang nagkaroon ng tensyon ang paghahain ng warrant of arrest ng PNP-CIDG sa address ni Charlie Atong Ang sa Pasig City. Ito yung inisyo ng Santa Cruz Laguna RTC Branch 26 laban kay Ang at 17 iba pa para sa kasong kidnapping with homicide at 3 kaso ng kidnapping and serious illegal detention, kaugnay ng kaso ng mga missing sabongeros. Noong una, hindi agad pinapasok sa nasabing bahay ang mga tauhan ng CIDG. Ito, warrant of arrest. We will implement it whether you like it or not. Okay? Kahit pa sinasabi niyong wala siya dyan, how can we be sure na wala siya dyan? Lumipas pa ang ilang saglit. Guard. We'll be giving them 10 minutes. Kung ayaw nila tayong pagbuksan, i-implement natin yung warrant of arrest. Pati sila aarestuin namin. Maya-maya pa, naglatag na ng hagdan ang mga pulis. Palapasin mo na ulit. Hanggang sa dumating ang isang nagpakilalang abogado ni Ang. Attorney Acosta. Ma'am? Yes po, always. Ma'am? Yes po. Colonel Giagi from CIDG. Hold on. Can I just come in first before you go in? Please? Thank you. I hope we have an orderly conduct here, okay? Pagkalipas ng ilang minuto, Nagpakilala naman kami, maliwanag yung pakay namin. Dito yung registered address niya. Pinakita namin yung warrant of arrest. So, andito lang yung abogado nila. I'm giving them 10 minutes, sir. With or without their consent, papasukin ko. Dadalhin ko pati yung lawyer nila. Pati lahat ng tao na nasa loob for obstruction of justice. Sir, last 5 minutes po, ma'am. kalaunan, pumayag ang abogado ni Ang na papasukin ng mga pulis. Meron naman tayong body-worn camera, meron pa tayong alternative recording devices. I will assure you, nothing will happen. All right, may I get the list of all who will be coming inside, please? And may we ask for the IDs also, please? Ma'am, pinapatagal lang natin ang ma'am. Hindi naman, I just want to make sure na everything is in order. Halos 1 oras din sa loob ang 4 na pulis at 1 taga-barangay, pero bigo silang matunton si Ang. Gayunman, tinanggap ng abogado ni Ang warrant of arrest. Sa to say, wala po tayong nakita dito. Hinalughog po natin lahat ng pwede niyang pagtaguan, no? Mula sa basement up to the highest floor. Even yung rooftop is inakyat namin. So wala tayong nakita as to presence ni Charlie Atong Ang. At hindi nagtatapos dito, lahat ng pwede niyang pagtaguan, lahat ng properties niya na alam namin na pwede niyang pagtaguan or kung saan siya pwedeng manatili ay pupuntahan ng ating kapulisan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pag-aresto kay Atong Ang hiling ng mga kaanak ng iba pang nawawalang sabongero. Kahit pa iba ang kanilang kaso sa mga kasong nauwi sa pag-i-issue ng arrest warrant kay Ang. Nakatutok si JP Soriano.
aming mga kamag-anak. Pigil sa pagdiriwang ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero sa utos na ipaaresto si Atong Ang kaugnay ng ilang kaso. Masaya kami pero there's no reason to celebrate yet kasi as of today, hindi pa naman nakukuha natin si Atong Ang. It's a warrant of arrest. Magandang movie to pero yung ultimate dyan is makukuha ba natin today. Para pa lang sa mga pagkawala ng mga sabungero sa Santa Cruz, Laguna, ang pagpapaaresto kay Ang at ilan pang akusado. Iba pa ang para sa kapatid ni Charlie na si John Lasco na dinukot sa San Pablo, Laguna noong August 30, 2021. Nakuhanan pa sa CCTV ang pagdampot kay Lasco na master agent ng online sabong company ni Ang. Positibo siyang kinilala ng kanyang mga kaanak sa videong ibinahagi ng pangunahing testigo sa kaso na si Don Patidongan. Mensahe ng mga kaanak ni Lasco kay Ang. Sumuko na po kayo. Sumuko na kayo kasi sinabi nyo naman na wala kayong kasalanan. Dito nyo patunayan kung talagang wala kayong kasalanan. Napakarami nyo pong abogado, napakarami pong magdidepensa sa inyo. Actually, sa totoo lang, ang ganda ng laban nyo. Binigyan kayo ng pagkakataon para sumuko, idepensa ang sarili nyo. Pero yung mga kaanak namin, bigla na lang silang nawala. Wala silang pagkakataon, idepensa yung sarili nila. Pero sige lang, laban kami. Ayon naman sa kaanak ng iba pang missing sabungero. Pero kulang pa dahil lang gusto natin lahat ng sangkot mapanagot din. So ayon dun sa testimonya ni Don Patidongan, ang gusto ng pamilya, gusto natin, lahat ng nandun sa pinangalanan na alpalis na tinatawag, ma-indict din sana. Bukas inaasang harap sa media mga kaanak ng iba pang missing sabungeros. Sabay sabing umaasa silang madaragdagan pa ang mga ipaaresto ng korte. Lalo pat nagsumiti raw sila ng mga karagdagang ebidensya laban sa mga nasa likod ng missing sabungeros. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras.